Nadagdagan pa ngayon ang bilang ng mga Pinoy na napauwi ng bansa mula sa gulo sa Middle East. At live mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, bukod sa mga OFW, sino-sino pa ba ang ligtas na na-repatriate ng ating pamahalaan ngayong araw? Princess, magkasunod na dumating sa bansa ngayong araw ang mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependents na inilikas mula Bahrain at Dubai dahil pa rin yan sa tumitinding tensyon sa Middle East. Isa si Annalyn Chopeng, 40 years old mula sa Rojas, Isabela, sa mga umuwi ng Pilipinas matapos ang halos 14 na taon bilang OFW. 2 taon siyang nagtrabaho sa Kuwait at 12 taon naman sa Bahrain bilang isang receptionist, pero nagbago ang lahat nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Annalyn, hindi na naging normal ang kanilang pamumuhay dahil sa takot at trauma, lalo na sa tuwing may naririnig ng mga pagsabog. Sa ngayon, wala pa siyang balak na bumalik sa Bahrain at kung sakali man, mas pipiliin pa rin niyang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Kasama siya sa 153 OFWs at kanilang mga dependent na dumating sa bansa mula Bahrain kaninang umaga. Samantala, nakarating na rin ngayong hapon ang 342 OFWs at dependents mula Abu Dhabi sakay ng ikasyam na government-arranged chartered flight. Ayon sa Department of Migrant Workers, umabot na sa mahigit 5,400 OFWs at kanilang mga pamilya ang natulungan ng pamahalaan dahil sa patuloy na repatriation efforts. Inaasahan naman na masusundan pa ito ng mga susunod na flight, kabilang mahigit 300 OFWs mula Kuwait sa mga darating na araw. Pagdating sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan sa mga nagbabalik bansang OFWs. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, maaari silang makatanggap ng cash assistance at livelihood support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program at AICS. Layunin nitong matulungan ng mga OFWs na muling makapagsimula at magkaroon ng pagkakitaan sa pagbabalik nila sa kanilang mga lugar. Yeah, so this is the 9th charter flight. We have 342 on board. So this brings us to a total of 5,400 OFWs and their dependents. And counting. Princess, patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan na samantalahin ang mga programang ito habang pinaigting na rin ang whole of government approach sa pagtulong sa mga apektadong Pilipino sa ibayong dagat. At yan ang ulat mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik muna dyan sa studio. Maraming salamat, Patrick Gupo.